Ano pong argumento ninyo dun sa mga nagsasabi na malaki ang kita na mawawala sa gobyerno pag naipasa po yan na pag-suspend sa excise tax? Well, yung kita ng gobyerno, nakakalungkot mang isipin kung i-maintain o papanatilihin yung pag-iisip na kailangan kumita yung gobyerno. Alam naman natin na yung dinanas natin itong mga nakaraang panahon na napupunta lamang doon sa pagnanakaw. No? So, hindi mananakaw doon sa tao yung itong mga pinapanukala namin. Kaya ito sana yung aming inihiling na gawin. Ito yung makakatulong sana sa mga tao at hindi lamang doon sa gobyerno. So para sa inyo, talagang hindi subsidy ang sagot, kundi isuspend muna yung excise tax at ayusin din yung oil deregulation law. Kung sakali pong hindi kayo pakinggan, may talks na rin po ba sa posibleng mas malawakan at mas malaki pang kilos protesta aside po dito sa mayroon ng petsa na 26 at 27? Well, nagkonsultahan po yung mga samahan nung nakaraang araw. After po siguro nitong welga sa March 26 at 27, mag-a-assess muna ulit yung ating mga kasama sa koalisyon at pag-uusapan kung ano yung mga next steps, lalo na kung hindi tutugon nga itong pamahalaan dito sa aming mga panukala. Sir Ted, kamusta po ang ugnayan niyo with DOTR at LTFRB tungkol po dito sa inyong hinaing? Napapakinggan naman po ba nila kayo? Meron po ba kayo nakakausap doon? Alam ko po sila Kamodi at yung iba pang mga transport leaders yung nakakausap ng mga ahensya ng gobyernong concern. Marahil wala pong naging magandang resulta yung pag-uusap. Kaya nandito kami ngayon at ilulunsad nga itong welga. Inaasahan natin na magkakaroon pa ng dialogo pero kailangan pong idiin ng koalisyon ng ating mga mamayan yung panukalang ito dahil ito po yung pangmatagalan at substantibong sagot sa ating problema. Kailangan pong malaman natin na yung problemang ito, itong oil shock, ay hindi po matatapos sa pagtatapos ng giyera sa Iran dahil nga po marami na pong infrastruktura doon sa Middle East na ginagamit sa produksyon ng langis ang nasira. Kaya inaasahan po natin taon po ang bibilangin bago po masolusyonan yung issue ng supply. No? Kaya kinakailangan siguro ng foresight nitong administrasyon kung ano po yung kailangan nilang gawin, hindi lamang po para sa mga susunod na linggo't buwan, kundi po para sa mga susunod pang taon. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.